Maliliit na Japanese habits na magbabago ng buhay mo. Ang mga Japanese ay kilalang responsable at disiplinado. Sa katunayan, ang Japan ay isa sa mga bansang may hawak ng record na may pinakamahabang life expectancy ng tao sa buong mundo. Kaya naman, marami ang gustong bumisita sa Japan hindi lamang dahil sa magagandang pasyalan, pati na rin ang inspirasyon at aral na makukuha mula sa kanilang mga kaugalian. Kaya alam nyo ba na may mga simpleng habits sa mga Japanese na pwede mo ring i-apply sa inyong buhay para mas gumanda ito? Tara, pag-usapan natin. Hindi naman sa pagja-judge pero may mga bad habits sa mga tao na akala natin maliit na bagay lang o simpleng abala lang ang mangyayari. Pero kung iiwasan mo ang mga ito ay malaki ang pwedeng ma-improve sa buhay mo. 1. Pagbalik ng upuan pagkatapos gamitin. Ang una at isang simple at kilalang kaugalian sa Japan ay ang pagbabalik ng upuan sa tamang pwesto pagkatapos itong gamitin. Hindi ba't kapag kakain ka sa mesa, sa bahay man o restaurant o mauupo ka sa desk, madalas hindi mo na naibabalik ang upuan sa tamang pwesto? Siguro dahil nagmamadali ka o iniisip mong maliit na bagay lang ito. Pero marami sa mga Japanese ang naniniwala na ang pagbabalik ng upuan sa tamang pwesto ay nagpapakita ng respeto sa iba at nakakatulong sa pagpapanatiling maayos ang paligid. Isa sa mga sikat na gumagawa nito ay si Shohei Ohtani, isang kilalang baseball player. May isang incident kung saan pagkatapos ng press conference, binalik niya ang upuan sa dati nitong pwesto. Kahit na isa siyang top athlete sa MLB, hindi siya nakakalimot sa simpleng mga bagay na nagpapakita ng disiplina at respeto na marahil ay natutunan niya sa kulturang Hapon. Pero paanong ang simpleng pagbabalik ng upuan sa dati ay malaking tulong sa pag-improve ng lifestyle mo? Paano naman yun? Mas nagiging mindful ka kasi dahil mas nare-recognize mo ang epekto ng bawat galaw mo, tulad ng pagbibigay halaga sa comfort ng ibang tao at ang pagkakaroon ng mas maayos at organisadong paligid. 2. Paglilinis ng toilet. Pangalawa, alam mo ba sa Japan na kapag naglilinis ka ng toilet ay successful ka? Oo, isa itong magandang habit sa Japan na ginawa ng marami para mas mapabuti ang kanilang buhay. Ang mga matagumpay na businessmen na sina Konosuke Matsushita, founder ng Panasonic, at Soichiro Honda, founder ng Honda, ay personal na naglilinis ng kanilang mga toilet. Naniniwala sila na ang paglilinis ng toilet ay nakakatulong sa kanilang pag-asenso. Ayon sa Feng Shui, ang pagkakaroon ng malinis na toilet ay nagdadala ng swerte, lalo na sa usaping pinansyal. Isang pag-aaral ang nagsabi na ang mga bahay na may malinis na banyo ay karaniwang may mas mataas na annual income na umaabot ng $7,000 o higit kumulang 400,000 pesos. Malaki ito kumpara sa mga bahay na hindi gaanong malinis. Pwedeng sabihin ng iba na busy sila sa trabaho o may ibang priorities kaya nakakalimutan nila ang simpleng paglilinis ng banyo. Pero sa totoo lang, ang simpleng gawain na ito ay isang paraan ng pagpapakita ng pagiging humble. Isang magandang halimbawa si Shuzaburo Kageyama, ang founder ng Yellow Hat, na naglilinis ng mga banyo sa kanyang kumpanya sa loob ng 53 years. Para sa kanya, ang paglilinis ng banyo ay tumutulong upang manatiling humble at ang ugaling ito ay positibong nakakaapekto sa pakikitungo niya sa mga tao sa trabaho. Bukod pa rito, ang regular na paglilinis ng banyo ay nagiging daan para mas maging maayos ka sa iba pang bahagi ng iyong paligid, tulad ng kwarto. Kapag nasanay kang maglinis, mas nagiging aware ka sa mga maliliit na dumi o kalat at mas madali mo itong maaayos. 3. Pag-aayos ng sapatos. Pangatlo, sa Japan ay may kultura ng pag-aayos ng sapatos pagkatapos itong hubarin. Kahit maliit na bagay, malaki ang epekto nito sa kaayusan. Kapag inayos mo ang sapatos mo, hindi lang ito nagdadagdag sa ganda ng espasyo mo, kundi nagbibigay din ng pakiramdam ng kontrol at disiplina. Si Marie Kondo, isang sikat na organizing consultant, ay kilala sa KonMari Method na nagtuturo kung paano mag-ayos ng mga gamit, kasama na ang sapatos. Ang bawat bagay sa buhay mo ay dapat tratuhin ng may respeto, kaya't ang pagsasaayos ng sapatos ay nagpapakita ng pagiging mindful sa mga gamit mo. Ang pag-aayos ng sapatos ay nagbibigay ng convenience dahil kapag organisado ang mga bagay, mas madali kang makakagalaw. Bukod dito, nagdadala rin ito ng sense of accomplishment
dahil ang maayos na sapatos ay nagpapakita na may nagawa kang tama at natapos na gawain. Kaya pag dumating sa buhay mo na pakiramdam mo wala kang nagagawang tama, ayusin mo lang palagi ang sapatos mo, di ba? 4. Pagbutihin ang iyong postura. Pang-4, sa Japan, sobrang mahalaga ang tamang postura. Hindi lang ito tungkol sa itsura, kundi sa pagpapakita ng respeto at malinaw na pag-iisip. Kapag tuwid ang iyong likod, parang sinasabi mo na you have control sa iyong sarili. Ang kimono, halimbawa, ay hindi lang formal attire. Ito rin ay nagtuturo ng tamang postura. Ang disenyo nito ay nagpapalakas ng tuwid na likod at maayos na pagkakatayo, habang ang obi o sinturon ay tumutulong para manatiling tuwid ang likod. Dahil sa limitadong paggalaw sa kimono, natututo ang mga tao na magkontrol ng kanilang postura. Marami din kasing benefits ang correct posture. Mas maganda ang paghinga at sirkulasyon, nawawala ang pananakit ng likod at leeg, at tumataas ang energy at focus. Bukod dito, ang tamang postura ay nagpapabuti sa kumpiyansa at mood, pati na rin sa overall na kalusugan. Para mapabuti ang postura, subukan mong mag-exercise para palakasin ang core muscles. Maging conscious sa iyong postura habang nakaupo o nakatayo at gumamit ng mga kagamitan na makakatulong sa tamang posture. Regular na mag-stretch din para maiwasan ang muscle tension. Sa ganitong paraan, hindi lang ang pisikal na kalusugan mo ang mapapabuti, kundi pati na rin ang mental state at professional image mo. Try mo na habang pinapanood mo ang video na ito. 5. Itadakimasu. Pasasalamat bago kumain. Pang-5. Bago kumain, karaniwan sa mga Hapon ang magsabi ng itadakimasu na nangangahulugang salamat sa pagkain. Ito ay nagpapakita ng pasasalamat sa lahat ng taong tumulong sa paghahanda ng pagkain at sa mga sangkap na ginamit. Maganda rin ang epekto ng simpleng pagpapasalamat bago kumain. Mas magiging mindful ka, mas appreciative at mas relaxed. Mas magiging aware ka rin sa kinakain mo. Maiiwasan ang overeating at mapapalalim ang koneksyon mo sa mga kasama mo sa pagkain dahil ipinapakita mo ang pasasalamat sa effort ng bawat isa. 6. Okage-sama. Pagkilala sa tulong ng iba. At para sa pang-6, may phrase ang mga Hapon na okage-sama. Ito ay nagpapahayag ng pasasalamat hindi lang sa kausap mo kundi sa lahat ng tumulong o sumuporta sa iyo. Di ba? Kapag regular kang nagpapasalamat, mas nagiging positive ang outlook mo sa buhay at gumaganda ang mental health at overall well-being mo. Ang mga simpleng habit na ito ay nagiging pagkakataon para mag-reflect at mag-appreciate ng mga maliliit na bagay na nagdadala ng dagdag na positivity sa araw-araw. Kaya, okage-sama. 7. Maging grateful kung ano ang meron ka. May sikat na Zen saying na ware tada taro wo shiru, na ang ibig sabihin ay ako ay kontento sa kung ano ang mayroon ako. Ang Zen saying na ito ay nagpapayo na maging kontento at masaya sa kung ano ang meron ka. Huwag mag-focus sa mga bagay na kulang, kundi kilalanin ang mga positibo sa buhay mo. Halimbawa, si Jiro Ono, isang kilalang sushi chef. Kahit sikat na, nananatili siyang humble at masaya sa kanyang maliit na restaurant. Minamaster niya ang kanyang skills kaysa palakihin ang negosyo. Pero hindi ibig sabihin na maging stagnant ka sa buhay. Sa halip, ito ay isang habit ng pagpapasalamat sa mga blessings na natatanggap mo, malaki man o maliit, habang may kakayahan ka pa ring magdesisyon kung paano mo mas mapapaganda ang iyong buhay. Maraming tao ang nagsasabi na hindi sila makapagsimula ng sariling business o passion project dahil kulang sila sa kapital o kagamitan. Pero, kung tutuusin, maraming mga matagumpay na negosyo ang nagsimula lang sa maliit, tulad ng isang home-based business o simpleng online store. Kung iisipin, may cellphone ka, internet at social media accounts. Ito ay sapat na para magsimula ng simpleng negosyo. Sa halip na mag-focus na wala kang malaking puhunan o opisina, bakit hindi mag-focus sa kung ano ang meron ka ngayon? Gamitin ang mga tools at resources na nasa harapan mo at pag-aralan kung paano palaguin ito. 8. Matulog ng maaga, gumising ng maaga. Pang-8. Baka makarelate ka dito. Sa Japan, mataas ang pagpapahalaga sa pagtulog ng maaga at paggising ng maaga. Isa itong paraan para magsimula ng araw na positibo at bilang pasasalamat sa bagong araw. Sa kultura ng Japan, mahalaga ang disiplina pagdating sa oras at ang kaugalian na ito ay nagsimula pa noong sinaunang panahon bilang pagbibigay pugay sa araw.
na itinuturing na simbolo ng bagong simula at pag-asa. Ang maagang pagbangon ay malaking tulong sa tagumpay at pagiging productive. Kapag gumigising ka bago mag 5 a.m., nagkakaroon ka ng oras para sa pag-reflect, planning at kahit meditation na tumutulong sa iyo na mas maging handa sa mga challenges. Ang mga activities na ito ay nagpapalinaw ng iyong isip at nagbibigay ng magandang simula sa araw. Hindi ba't mas maganda yung mas maaga mong nasisimula ng mga gawain mo? Mas mabilis mong matatapos ang trabaho at may time ka pa para magsimula ng bago. Pero sa panahon ngayon, medyo hindi na natin ito na-apply ng maayos dahil sa dami ng distractions, mga deadlines at social media. Pero isang araw, subukan mong bumangon ng maaga. For sure, isa ang habit na ito sa mga makakatulong sa iyo para maging mas energized, productive at focused. Sabi nga nila, the early bird catches the worm. 9. Kaizen. Continuous improvement. Panghuli ang Kaizen, isang Japanese concept na nangangahulugang patuloy na pagpapabuti, kahit paunti-unti lang. Kahit maliit ang mga pagbabago, kapag tuloy-tuloy na ginagawa, nagre-resulta ito sa malaking success. Isa sa mga best examples ng Kaizen ay ang Toyota. Simula pa noong 1951, ginagamit nila ang Creative Idea Suggestion System, kung saan ang lahat ng empleyado mula sa pinakamababang posisyon hanggang sa top executives ay hinihikayat na magbigay ng kanilang ideas para mapabuti ang trabaho, tulad ng pagpapabuti sa mga proseso o tools. Simple lang, pero nagresulta ito sa mas mabilis at efficient na trabaho na naging malaking tulong sa global success ng Toyota. Hindi lang sa manufacturing ginagamit ang Kaizen, pati sa healthcare, edukasyon at iba pang industriya. Ginagawa ito para mapabuti ang sistema. Ang konsepto ng Kaizen ay mas nakilala pa nang i-publish ni Masaaki Imai ang libro niyang Kaizen, The Key to Japan's Competitive Success noong 1986. Dahil dito, naging bahagi na ito ng global business practices at pati ibang bansa at kumpanya ay na-adapt na rin ito. Sa buhay, pwede rin nating i-apply ang Kaizen, kahit maliit na pagbabago araw-araw, katulad ng paggising ng maaga, pag-improve ng skills, o simpleng pagiging organized. Pwede itong mag-lead sa malalaking improvements over time. Di mo kailangang magbago ng biglaan. Ang importante, consistent ka sa mga ginagawa mo. Sabi nga nila, small steps lead to big results. Sa simpleng pag-adopt ng mga Japanese habits, tulad ng pagiging mindful sa maliliit na gawain, ay unti-unting mapapaganda ang iyong buhay. Ang pag-accomplish ng mga maliliit na hakbang na ito ay may malaking impact sa iyong disiplina at well-being at nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa na kaya mo pala na malaking bahagi sa iyong pag-asenso. Kaya mo rin itong gawin. Ikaw pa! Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.